Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay nakilala na nga ni Chichay Fernandez, ang Black Gang, na binubuo ng 8 miyembro. Nakilala nga niya ito sa pamamagitan na din ng kanyang kaibigan na walang iba kundi si Sarah. Nang pakiramdam nga ni Sarah ay biglang nawala itong si Chichay ay pinahanap niya ito. Kaya naman nagtulong-tulong ang Black Gang para mahanap itong si Chichay. Pero nakatulog na lamang ito at gulat na gulat ito na makita nga ang Black Gang pati itong si Sarah. Ha? Hinahanap niyo pala ako? Hindi ko naman siguro kasalanan kung hinahanap niyo pala ako. Dahil kung alam ko lang po na hinahanap niyo ako, edi sana nagpakita ako, di ba? Inis niyang sagot sa mga ito. Iyon lang ba ang kailangan niyo? Nandito na ako, pwede pa magpatulog kayo ulit? Agang-aga, nabubulabog kayo eh. Dagdag niyang saad sabay sarasana sa pinto. Teka lang Sam, gutom na kasi kami eh. Wala pa kaming kain kakahanap sa'yo. Pigil ni Sarah sa pinto. Pwede bang makikain dyan ng almusal baby Sam? Tanong ni Sammy. Nakahawak pa ito sa tiyan niya. Ano? Nababaliw ba kayo? Nakakadistorbo na nga kayo ng tulog ko. Makikain pa kayo? Mahiya pa ba kayo? Inis niyang turan. Sa ngayon wala muna kaming hiya. Sagot ni Sarah sabay pasok sa loob. Sasagot pa sana siya pero nag-uuna na silang pumasok sa loob. Huminga muna siya ng malalim. Kailangan niyang pakalmay ng sarili dahil sa inis. Isasara na sana ni Chichay ang pinto nang may napansin pa siyang isang tao nakatayo sa gilid. Wala man lang itong makikitang ekspresyon sa muka. Ano, tatayo ka lang ba dyan? Gustong maging gwardya? Tanong niya rito. This is your fault. Madingwi ka nito sabay lagpas sa kanya sa pintuan. Nakaawang ang labi niyang napatitig sa likuran nito habang papunta sa living area. Sa sobrang inis niya, pabagsak niyang isinara ang pinto. Bakit siya ang sinisisi ng impacto na yon? Hindi naman niya alam na hinahanap pala siya ng mga ito. Dumiretso siya sa kanyang kwarto para magpalit ng damit. Ngayon lang niya napansin wala pa siyang suot na bra habang nakipag-usap sa labas. Buti na lang makapal ang tela na suot niyang t-shirt. Nagsuot muna siya ng bra bago nagpalit ng maluwag na damit. Hanggang tuwad, itinali rin niya ang kanyang mahabang buhok bago lumabas ng silid. Pagdating niya sa living area, parang mga sisiw ang nakaupo sa sopa. Nagsisiksikan kasi ang mga ito. Nakapikit pa yung iba. Halatang walang tulog ang mga loko. Bagay pala sa yung magdamit ng ganyan. Ang cute mong tingnan, para kang dalagang ina. Natatawang sabi ni Sarah. Para siyang si Barney. Sabot ni Joseph sabay tawa nito. Tumaas ang kilay niya. Pati ang iba napapangiti rin. Mali ata talaga na pinapasok niya mga ito, pati kasuotan niya napapansin. Gusto niyong palabasin ko kayo? Ay hindi, joke lang naman eh. Ang ganda mo kaya. Pigil agad ni Sarah. Napapangiti naman si Alex habang napatitig sa magandang dalaga na nasa harapan nila. Kanina pa niya napapansin na gusto na silang itapon nito sa labas. Nagiging interesado tuloy siyang mas makilala pa ito ng lubos. Unang kita niya palang rito ay may kakaiba na siyang nararamdaman. Kakaiba ito sa lahat ng estudyanteng nakikilala o nakikita niya. Wala kasi itong pakialam sa paligid, para bang may sariling mundo. Sinundan ito ng kapatid niya papuntang kusina. Marahil siguro magluluto na sila. Sinabi rin ng kapatid niya kung paano sila nagkakilala nito. Ang ganda pala unit ng babae. Pansin ni Sammy. Baka gusto mong kumuha, sabihin mo lang bibigyan ka namin. Natatawang sagot ni Alvin. Kinuha ni Sammy ang isang unan sa gilid ng sopa at itinapon iyon sa mukha ni Alvin. Napatawa na lang si Alex sa inasta ng dalawang kaibigan niya. Bigla siyang napatingin kay Sander. Nakapikit ang dalawang mata nito habang nakaupo. Wala kasi itong tulog simula kagabi kakahanap kay Sam. Sobrang laki kasi ng universidad. Kahit alam nila ang pasikot-sikot pero hindi madaling hanapin kung may nawawala. Pumikit din siya para makatulog saglit. Pero matapos lang ilang minuto narinig niya ang boses ni Sarah. Kain na tayo! Sigaw ni Sarah mula sa kusina. Salamat naman, gutom na ako. Sambit ni Sammy. Tumahimik ka nga, nakakaiya ka. Sabat ni Alvin. Ang nakakahiya kung magnanakaw tayo, nakakahiya bang makikain lang tayo? Pabara nitong sagot. Let's go. Pigil ni Sander sa dalawa. Napapailing na lang si Alex habang nakatingin sa kaibigan. Papuntang kusina. Nakikinig lang pala ito sa bangayan ng dalawa. Tumayo na rin siya at sumunod sa mga ito. Nang malapit na siya sa kusina, agad niyang naaamoy ang bango ng pagkain. Itlog, hotdog, tinapay at fried rice ang bumungad sa kanya.
Simpleng almusal lang pero masarap. Kain na tayo, sabi ni Sarah. Baby Sam, ikaw ba nagluto? Tanong ni Sammy na may paghanga. Tumango lang si Sam habang humihigop ng kape sa gilid. Yan lang ang madaling lutuin. Nasa sa inyo na kung kakain kayo o hindi. Wika ni Sam. Siyempre si Sam nagluto, di ako marunong. Sabat ni Sarah. Kailangan mo nang matutong magluto, my love, para pag mag-aasawa ka na. Bigla niyang binatukan si Joshua. Pati ba naman sarap ng pagkain, babanatan ng kapatid niya. 2 taon na rin na may pagtatanggi ang kaibigan sa kapatid niyang si Sarah. Pero hanggat hindi pa sila nakatapos, hindi niya pa ito pinapayagan na magtapat sa kapatid. Sam, hindi ka ba kakain? Tanong ni Sarah. Nope, mamaya na ako. Bilisan niyo na at magugas kayo pagkatapos kumain. Sagot ni Sam sabay talikod sa kanila. Saan ka pupunta, baby? Tanong ni Sammy kahit puno ang bibig ng pagkain. Maliligo, gusto mong sumama? Bigla lang nabilaukan si Sammy. Dali-dali itong uminom ng tubig. Natawa na lang sila sa itsura ng kaibigan. Pulang-pula kasi ang mukha nito. Dahil sa sinabi ni Sam. Matapos nga nilang kumain, hinugasan muna nila ang pinagkainan bago sila lumabas sa unit ng dalaga. Lumipas sa mga araw pero wala pang nararamdamang kakaiba si Chichay. Maliban na lang kina Sarah na ginawang tambayan ang unit niya. Pati pagtulog sa unit niya ay ginawa na nila, lalo na si Sarah. Halos gabi-gabi na sa unit niya ito. Hindi naman niya kayang itaboy dahil baka makalata sa kanya. Hindi tuloy siya masyadong nakakaalis paggabi dahil kina Sarah. Sam, okay ka lang? Tanong ni Sarah na nasa tabi niya lang. Simula rin nung nalaman nitong magkasama sila sa isang classroom, tumabi na ito sa kanyang upuan. Napansin niyang may gusto itong sabihin sa kanya, pero mukhang pinipigilan ito ang sarili. Bakit? Diretso niyang tanong dito. Pwede mo ba akong samahan mamaya? Na kayo kong pakiusap nito. May gagawin ako mamaya, ikaw na lang. Sagot niya rito habang ang mga mata nasa libro na binabasa niya. Bigla itong umayos ng upo. Pagtingin niya sa unahan, dumating na pala ang guro nila. Pero may sumunod na pumasok, si Sander, Mateo at Alex. Nagtataka siyang tumingin sa tatlo at seryoso ang mga itsura. Bumababa ang tingin niya sa kamay na ito. Parang may napansin siyang dugo pero hindi siya sigurado dahil nakakuyom iyon. Biglang sumagis sa isip niya ang taong nakita niya. Hindi kaya nakaharap nila yung taong nakita niya na nakausap ni Sander noong nakaraan? Isip ni Chichay. Kailangan niya ng kumilos. Hindi siya papasok mamayang hapon para mag-ikot-ikot. Tumunog ang bell, ibig sabihin may 30 minutes sila para mag-relax or kumain. Sam, pupunta na ako saglit sa library. Hintayin mo ako dito. Saglit lang ako. Sad ni Sarah saka nagmamadaling lumabas. Panay ang tingin niya sa orasan na nasa dingding ng classroom nila. Ilang minuto na lang ang lumipas pero wala pa si Sarah. Nagsibalikan na rin ang ibang kaklase nila sa kani-kanilang mga upuan. Hindi nga siya lumabas nang tumunog ang bell. Dahil hinintay niya ito, bigla siyang nakaramdam ng kaba. Tumayo siya sa kanyang upuan at lumabas. May tumawag sa kanya pero hindi na niya nilingon pa. 10 minuto bago niya nakita ang library. Habang papalpit siya, nagtataka siyang nakaklose ito at mukhang wala namang tao sa loob. Paglapit niya ay walang ang tao sa loob at nakalak ang pinto. Bakit hindi agad bumalik si Sarah kung nakalak naman pala ang library? Isip ni Chichay. Aalis na sana siya nang may narinig siyang sumigaw. Nilapit niya ang tenga sa pinto ng library. Parang may tao sa loob. Tulong! Bigla siyang naalarma. Kilala niyang boses niyon. Buong lakas niyang sinipa ang pinto ng library. Kaya gumawa ito ng ingay. Dali-dali niyang hinanap si Sarah sa loob. Pero wala ito. Tulong! Mabilis niyang sinundan ang sigaw kung saan ito nanggaling. Natagpuan niya si Sarah sa loob ng banyo. Yakap-yakap nito ang sarili habang humihikbi. Sam! Bigla nitong tawag sa pangalan niya habang umiiyak. Niyakap niya ito na mahigpit. Kahit ilang araw pa lang silang magkakilala pero naging malapit na rin ito sa kanya. Paniguradong, yung 4 na babae na naman ang gumawa nito sa kanya. Dinala niya si Sarah sa kanyang unit. Gusto niya sana sa klinik ito dalhin pero ayaw nito. Pinaligo niya muna ito bago ginamot ang sugat. Matapos niyang gamutin, iniwan niya muna ito para makapagpahinga. Siya naman, nagluto siya ng tinulang manok para rito. Matapos niya magluto, dinalan niya ito sa kwarto. Pero pagpasok niya, nakatulog na pala ito. Lumapit siya rito para ayusin ang kumot. Pinagmasdan niya ang itsura nito. Wala siyang kapatid na babae pero ngayon pakiramdam niya meron na at kailangan niya itong protektahan laban sa mga taong mananakit dito.
Napamahal na rin ito sa kanya. Kahit minsan naririndi siya sa bunganga nito, hinalikan niya muna ito sa noob bago lumabas. Dala ang pagkain na niluto niya. Iinitin na lang niya mamaya pagising na ito. Habang busy siya sa laptop, may nag-doorbell sa labas. Sinara niya muna ang kanyang laptop bago naglakad papunta sa pinto. Pagbukas niya ay ang mga kapre ang nabungara niya. Kamusta siya? Nag-aalalang tanong ni Alex sa kanya. She's fine now. Tipid yung sagot. Nilakihan niya na ang pagbukas ng pinto para makapasok mo ito. Pumasok sina Alex sa kanyang silid para tingnan si Sarah. Maliban lang kay Sander, Mateo at Paul na nasa sopa lang karap siya. Parang may gusto itong sabihin sa kanya pero hindi agad masabi. What it is? Tanong niya sa tatlo. Alam na nila kung ano nangyari. May namataan siyang CCTV camera kanina malapit sa library. Kaya hindi na siya magtataka kung magtatanong ang mga ito sa kanya tungkol doon. What happened to Sarah? Tanong ni Mateo sa kanya. Bigla itong iniiwas ang tingin nang tumingin siya pabalik dito. Para bang hindi ito ang gustong itanong sa kanya. May nambubuli sa kanya. Natagpuan ko siya sa banyo ng library kanina. Sagot niya. What? Biglang sigaw ni Alex na may galit habang papalapit sa kanila. Ibang Alex na nakikita niya ngayon. Hindi ko sila nabutan. Tipid yung sagot. Wag. Palabasin niyo ako. Bigla siyang napatayo at tumakbo papuntang kwarto. Nakikita niyang nataranta si Joshua sa pagwawala ni Sarah. Nagwawala ito habang nakapikit ang mga mata. Nilapitan niya ito para gisingin. Binangungot ito sa nangyari kanina. Sinampal niya na mahihina mukha nito para magising. Bigla naman itong napamulat. Sam? Bigkas nito sa pangalan niya sa bayakap ng mahigpit. Humahagulgol nito ng iyak para bang takot na takot ito sa panaginip niya. Tahan, panaginip lang yon. Pakalma niyang turan rito. Sininyasan niya si Sammy para kumuha ng tubig. Nakita niyang sinuntok ni Alex ang pader sa galit. Alam niya masakit para rito ang makitang kapatid sa ganitong sitwasyon. Kahit sino naman siguro maramdaman iyan. Tinabihan niya muna si Sarah para makatulog ito muli. Nang masiguro niyang tulog na nga ito bago siya nagpasyang bumangon, paglabas niya, nasa living area pa rin si Sander. Wala atang balak pumasok mo ito sa last subject nila. Hindi ba kayo papasok? Tanong niya sa mga ito. Hindi na. Natawagan na namin ang principal office tungkol sa nangyari. Sagot ni Paul. Napaisip tuloy siya sa narinig. Si Sarah lang naman ang hindi muna pwedeng pumasok. Bakit pati sila hindi rin? Nagiging interesado tuloy siyang mas makilala pang mga ito. Dahil hindi basta-basta pumapayag ng isang principal kung walang malalim na dahilan, lalo na't 10 ang wala sa klase. Ayaw pa sana niyang bumangon kinabukasan pero kailangan para makapasok. Madaling araw na kasi siyang nakatulog kagabi dahil sa rami ng mga email na pinadala sa kanya tungkol sa trabaho. Habang nagtuturo ang guro nila, siya na may hindi mapigilan ang antok. Napapapikit talaga siya. Miss Kim, sigaw ng guro nila. Bigla naman siyang napatingin rito na halos bubuga na ito ng apoy sa galit. Yes ma'am, minahon niyang sagot rito. Why you sleeping my class? Because I am sleepy ma'am, sagot niya muli. Narinig niyang tumatawa ang mga classmate niya sa tono ng sagot niya. Gusto rin siyang katayin ng guro nila sa galit. Answer this. Turo nito sa board. Isang problem solving iyon tungkol sa negosyo. Kung paano ito mapalago ng maayos. Wala siyang nagawa kundi tumayo at pumunta sa harapan. Sinagutan niya ang nasa board. Gumawa pa siya ng sentence para ito ay maintindihan na maigi. Ang kanina ay maingay dahil sa kanya ngayon ay parang may dumaang anghel sa sobrang tahimik. Napatingin rin siya sa kanilang guro na ngayon nakatitig sa board kung saan niya sinagutan ang pinagawa nito. Bumalik siya sa kanyang upuan. Uupo na sana nang biglang tumunog ang bell. Para sa break time nila, kinuha niya ang kanyang bag at naunang lumabas. Napatingin na lang si Sander sa papalayong si Chichay. Aaminin niyang sa ilang araw na nila itong nakakasama, unti-unti siyang humahanga rito. Katulad ngayon, napapahanga siya sa galing nitong sumagot. Akalain niyo yon? Tama lahat ng sagot niya. Paghangang sambit ni Jay. Dumiretso si Chichay sa banyo. Kanina pa kasi siya iing-ihi na. Matapos magbanyo, dumiretso na siya sa kantin para mag-almusal. Hindi na kasi siya nakapagluto kanina dahil alas 7 na siya nagising. Pagpasok niya sa loob, marami na mga estudyante. Sam dito, napatingin siya sa sumigaw. Naningkit ang mga mata niyang makita si Sarah na may kasamang 3 babaeng estudyante. Akala niya, nagpapahinga ito, kaya hindi ito pumasok kanina. Lumapit siya sa mesa kung saan ito. Tinaasan niya pa ito ng kilay. Sam, sila Lina, Mona at Jenny nga pala, bagong kaibigan natin. Nakangiti nitong pakilala sa kanya.
Hello, ang ganda mo naman. Bigkas ng babaeng malapit sa kanya, si Mona. Ang ganda ng buhok niya, totoo na yan? Pwede pawak? Sambit na maikli ang buhok na si Lina. Hindi niya pinansin ang dalawa bagkos na kay Sarah lang ang tingin niya. Tinignan niya ang sugat nito sa gilid ng bibig pero katulad nung nakaraan, nilagyan niya ito muli ng concealer para hindi halata. Sige, treat ko na para sa new friendship natin. Tili ni Mona. Sama na kita Mon, pahabol ni Lina. Pinaghila siya ng upuan ni Sarah kaya wala siyang nagawa kundi tumabi rito. Makalipas lang ang ilang minuto nakabalik na rin sina Mona. Dala ang 2 tray na puno ng mga pagkain. Habang nagsimulan silang kumain, nagsisimula namang nagtitilian ang ibang estudyante sa paligid nila. OMG guys, nandyan nga ang Black Gang. Kinikilig na sambit ni Lina. Tumahimik ka nga, pigil ni Jenny rito. Hindi lang niya pinansin ang ingay sa paligid. Napapansin na rin niyang nakatingin ang 3 sa kanya. What? Tanong niya sa mga ito. Wala si... Sige kain ka lang, kinakabahan na sambit ni Lina. Huwag niyo na lang siyang pansinin, ayaw niya ng disturbo sa pagkain. Sabat ni Sarah, bigla siyang napatigil sa pagsubo nang may napansin siyang kakaibang pakiramdam sa paligid. Sinuri niyang paligid. Wala naman siyang napapansing taong kakaiba. Parami ng parami lang ang mga estudyanteng pumapasok sa loob ng kantin nila. Pinalik na lang niya muli ang atensyon sa pagkain at kung ano pang susunod na mangyayari bangan niyo sa susunod bahagi nating kwento.